Thank you, sweetheart. Magandang hapon, minamahal. Let us pray. Dearest Heavenly Father, thus, my dearest brethren, my dearest fellow countrymen, and our beloved peoples of the world, let him believe, cast out unbelief and doubts from them, and bind the power of darkness. He'll be bring for thy message in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. My dearest fellow countrymen, our loving Heavenly Father wants to assert His power so that the world enters into a great crisis. Through the power of God unto salvation, man will be forced to choose either to serve God by believing the gospel, the power of God unto salvation, or to remain under the clutches of the ruler of the darkness of this world. With great signs and wonders and miracles, our loving God solve heartbreaking problems, calamities, man-made and natural calamities are being stopped by the power of the living God. For God wants to destroy the work of Satan. Our loving God wants to show His power so that everyone will come to Him and repent and seek the Lord. So that our loving God will answer the prayers of everyone throughout the world and become His children, heirs of eternal life by the power of the living God. For the kingdom of God is not in word but in power. Power to change a man from a sinful life to a holy life. It can be proven without doubt that in 1991 there were forces that tried to destroy the world. It could be the work of the ruler of darkness of this world, so that everyone would die without Christ, without salvation. And I may recall in 1991, May 12, May 12, 1991, when the onslaught of communism was felt, not only in our country but throughout the world. Minamahal, I would like to remind those who are against the powers that be, against the government, against the gospel, na ang lahat ng salita ng mabait ng Diyos, pagkainanampalataya, ang lahat ay mapabuti, magkaroon kapayapaan, kasagaran, at buhay na walang hanggan. Hindi para hiyain ang nagpagbaka na kipagbaka na ibig ng pagbabago sa lipunan. Ngunit lahat ang sinasabi namin ay kakabuti dahil sa pag-ibig ng mabait ng Diyos. Hindi salita kundi pag-ibig kapangyarihan, dala ng mga nangaral ng Ebanghelyo, sinugo ng mabait ng Diyos, totoong sinugo ng mabait ng Diyos. 1991, May 12, minamahal, ang aking ginigilin mga NPE, lumulusob. Ayaw ko sila mapahamak.
iniibig ko sila. Kaya nga nangaral ang Ebanghelyo ng kapangyarihan ng mabait na Diyos. Ang mga taong may Espiritu ng Diyos may pag-ibig, puno-puno ng pag-ibig sa kapwa. Kaya sinabi ng Biblia, love your enemies. Ngunit ang mga NP, mga rebelde, hindi natin kalaban. Sila ating magkapatid, daya laban ng kalaban ng Diyos. Hallelujah! Upang sila ay mamulat sa katotohanan, magmamana ng buhay na walang hanggan. Nangaral ang Ebanghelyo na may kabutihan, may kapangyarihan. Hindi salita, for the kingdom of God is not in word, but in power. Power to change you. Power to solve your heartbreaking problems. Sinabi ko, minamahal ng mga NP, I love you. Kami nangaral ng Ebanghelyo upang lahat ng mga drug addict, mga kriminal, mga makasalanan, alipin ng kasalanan, may mga karamdaman na walang pag-asa sa ospital, makaramdaman na buwan ng kasalanan kapag nakarinig sila sa krusada, nakarinig ng Ebanghelyo ng Kristo, tanggapin na si Kristo ang mahal na Panginoon, tagapagligtas, sila magbabago, gagawin karamdaman, maltos sa mga problema, maging manak na Diyos na magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ko, umalis kayo sa Metro Manila, 100 kilometro, palayo sa Metro Manila, dahil pag hindi kayo umalis, minamahal ng mga NPA, kayo mahuli o kayo mabarel. Kinabukasan, minamahal. Ten NP commanders were arrested. Nahuli ka. Hindi sila nakinig sa aking warning. Pag nag-warning ang man of God, minamahal, ito'y nakakabuti. Pag sundin mo, mapabuti ang buhay mo, maging Kristiyanong totoo ka, patag magmana ng buhay na walang hanggang. Sabi ko, baka sabihin ninyo pagkakataon lang. Baka sabihin ninyo coincidence. Ulitin ko. Sa May 19, Tuesday, 1 week after, I spoke on TV, Channel 13, Martis. Sabi ko, ulitin ko minamahal, kapag hindi kayo sumunod sa warning na sinabi ko sa inyo, ayaw ko kayo mahuli, minamahal, ito ang katotohanan sa aking puso. Ibig ko mawala ang communist movement sa buong daigdig. Ngunit hindi kumpleto lahat. Hindi talaga ma-wipe out kumpleto. Bakit po? Dahil maraming mga abusado. Nung araw, minamahal, walang pag-NP movement, saksakan, kaliwat kanan, mga pasahero, bugbugin ng mga siga-siga. Tandyakan mga driver, pinagbubugbog, lahat ng kanto makita mo, nandoon ang naglipa ng mga siga-siga, mga gangsters, ang kawawa mga estudyante sinasaksak, walang kalaban-laban, binubugbog nila, binabal-blackmail, ini-extort, inawagan, inigawan ng mga pila. Patayan, araw-araw, katakot-takot na patayan, hindi lang daan-daan, araw-araw. Ngunit, nung nagkaroon ng impede movement, bumait na, nakatakot na ang mga gangsters na wala, 99% na wala ang gangsterism. Amen, praise the Lord, hallelujah. Natakot sila sa swift justice ng communism, ng NPA movement. Ngunit, nakakabuti, pero 90% nakakasama dahil nagtuturo na walang Diyos. Sa oras na makumbinsi ka, ikay madaya na walang Diyos, ang Satanas, ang demonyo, espiritu ng demonyo, papasok sa iyo, maging kriminal ka, maging killer ka, maging ruthless, pati ka mag-anak mo, mga papa mo, mga mama, mga loved ones ninyo, papatayin mo pag ikay wala ng tiwala sa mabait na Diyos, wala ka ng paniniwala dahil ang demonyo nasa iyo na. Kaya, hindi ko pumapayag. Ngunit ang lahat ng mga NP niniwala, talagang sila'y naghanap ng katotohanan, ng kapayapaan, ng kasaganahan, naligtas sila ngayon tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya sabi ko, minamahal ng mga NP, umalis kayo sa Metro Manila, 100 kilometers away from Metro Manila. Kapag hindi, mabaril kayo, kayo mahuli. May 1991, May 19. Naka-headline,
Pagkatapos mahuli ang TNP commanders, sumunod na linggo, nahuli naman sa Laluma, 3 na baril na NPA, 21 ang naaresto. Naging totoo aking sinabi. Amen. Praise the Lord. Sundan po ninyo, minamahal, dahil napakahalaga ng kaligtasan. Kaya malapagino nagpapadala ng salot, kalamidad, upang saliksikin ang mga tao sa buong mundo. Bakit kung may Diyos, bakit nagkaginuto tayo? Bakit nagkawindang-windang ang buhay ng mga tao sa buong daigdig? May reliyon, umasa sa reliyon, tumatawag sa Diyos, ngunit walang Diyos nakikinig sa kanila. Hallelujah! Sa halip ang kalamidad dumarating, ngunit basa ng Biblia, pinahintulot ng propeta Diyos upang hanapin ang katotohanan, upang lahat ay mapunta kay Kristo, magbabana ng buhay na walang hanggan. Through the gospel, the power of God unto salvation. May 19, 21 na aresto ng mga NPA, hindi nakalaban. Talagang matatapang mga taong ito. Hindi pagpapahuli, lalaban talaga. Bakit sila ay naaresto, hindi nakalaban? 3 ang nabaril. Ayon sa sinabi ko ng warning, bilang pag-ibig, yung sinasabi, open rebuke is better than secret love. Amen! Praise the Lord! Mayroon kang nakitang mali. Hindi mo bigyan ng warning, ng reminder. Sabi ng Biblia, mas mabuti ang pagsuway kaysa pag-ibig na nakatago sa sikreto lamang. Open rebuke is better than secret love. Amen? Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Kung nakinig ang mga NPA, hindi sana sila na-aristo. Hindi sila sana na-baril. Kaya minamahal, pagpakinggan ang nangaral ng Ebanghelyo, kapag rin ang Diyos na maligtas sa mga tao pag naniwala dito, ang mga tao ay mapabuti. Hindi lang sa bansa, kundi sa buong daigdig. Amen. Praise the Lord. 1991, January, sinabi ko sa Amoranto, Sunday, January 13, sabi ng mga leader sa buong daigdig, Baptist, Methodist, Episcopalians, Roman Catholicism, Muslim, lahat ng reliyon sa buong daigdig nagsasabi, hindi matuloy ang gira sa Middle East dahil sila ay nanalangin. Minamahal, inutusan ako ng mahal Panginoon, sabihin, tuloy ang gira, magtatagal pa. Nagmensahe sa akin, mahal Panginoon. Sinabi ko, linggo, January 13, doon sa Amoranto. Pagkatapos, minamahal, January 15, Tuesday, sa Tunnel 13, habang ako nagsalita, minamahal, ako'y nagkaroon ng alinlangan. Hindi ko sasabihin, dahil baka sakali, ako'y nagkamali, o akin lamang yun, mapahiya ako sa mga kapatiran lamang. Hindi sa millions buong Pilipinas o buong daigdig. Ngunit habang ko nagsalita, minamahal, lumabas ang tinig sa bibig ko. Sabi, ang Diyos mismo, mahal Panginoon, nagsalita, lumabas sa aking bibig. Tuloy ang gira, magtatagal pa. Upang patunayan na ang mga sinasabi ng mga leader sa buong daigdig, ilang milyon sila, hindi totoo, hindi nagkagaling sa mabait na Diyos, na may katotohanan, may proven ebidensya na gagaling sa mga men of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil kung nangyari, hindi natuloy ang gira, sasabihin ng mga reliyon sa buong daigdig, tingnan mo, ang aming reliyon ay totoo. Kumusta, minamahal? Mahigit 10,000, 20,000 ang reliyon sa buong daigdig. Hindi pareho ang doktrina.
Iba-ibang turo. Mayroon din iba dyan, turo, pumatay ka ng tao, akit sa langit. Mayroon din iba dyan, mag-asawa ka ng marami, langit ka. Ngunit sa Biblia, sinabi ito, isa lang ang asawa. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Thou shalt not kill, huwag kang pumatay. Ngayon, mahal, kung hindi nagkaroon ng gira sa Middle East, lahat ng mga reliyon sa mong daigdig, sabihin totoo, wala nang makinig sa Ebanghelyo ni Kristo, wala nang maligtas, wala nang akit sa langit, lahat ay pupunta sa impyerno. Kaya sabi sa akin mga Pinoon, tuloy ang gira, magtatagal pa. Ngunit minamahal, karakadaka sinabi ko, dahil sa taong may pananampalataya sa man of God, walang imposible sa kanya ang mga bagay na yan. Amen? Sinabi ko, ito ay hindi matutuloy dahil si Saddam Hussein nagbigay ng babala, ang buong daigdig wasakin niya sa kanyang 10,000 nuclear weapons. Maraming mga public officials tumatawag sa akin, puntahan si Saddam Hussein sa Iraq upang huwag matuloy ang gira. Ngunit hindi pala, yun ang plano ng mahal Panginoon. Kung napuntahan ko doon, hindi malawalhati ang mahal Panginoon. Kung hindi matuloy, sabihin ng mga reliyon, hindi natuloy ang gira dahil sa panalangin nila. Ang mga tao, manatili sa reliyon, manatili alipin ng kalaban ng mabait na Diyos. Ngunit salamat sa mabait na Diyos, the gospel is the power of God unto salvation. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Salvation from destruction. Salvation from the fires of hell. From sickness and disease. Salvation from hold-uppers, kidnappers, killers, and murderers. From incurable sickness and diseases. From terrorism. From the classes of the devil. Ito po ang gospel, the power of God unto salvation, kapag ng Diyos, kaligtasan sa lahat ng mga tao na manampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Minamahal, sinabi ko walang nuclear weapons na puputok ni Saddam Hussein. Ang UN, nuclear weapons, hindi rin puputok. Dahil kung puputok, mamamatay mga tao sa Middle East, walang kaligtasan. They would die without Christ. Kawawa, ako'y naawa. Ito sinabi ko, catapulted ang mga chemical weapons, nuclear weapons ni Saddam Hussein. I decree, masuspended sa air, sa ere, hindi aabot sa target. Kung aabot sa target, hindi puputok. Minamahal, sa CNN, nagtataka mga tao, minamahal, nakikita nila ang mga nuclear weapons lumilitaw sa ere, tagilang minuto, hindi kumikilos, laglag na laglag sila. Amen, praise the Lord, hallelujah. 1 month before, naka-diary sa Amerika, mayroon daw is a man of God na nag-decree ang nuclear weapons ni Saddam Hussein ay nasuspended sa ere sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakabuti ang mga men of God, makinig ka 1 time, 2 times, 3 times, tatanggap ka ng pagpapala, tatanggap ka ng kapangyarihan, pananampalataya, kaligtasan sa mga problema, pagbabago ng ugali, prueba, ebidensya na ikaw ay Kristiyanong totoo, may Kristo sa puso, bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen and praise the Lord. Hindi yung nakikinig kami na mahal sa TV at radio, naging habit forming, nadaya ka na, brainwash ka na, lahat ay salita, salita ng salita, umabot ka na 1 taon, wala kang natanggap na kabutihan. Kayo minamahal, may cancer, leukemia, TB, diabetes, psoriasis, leprosy, AIDS, lahat ang uri ng karamdaman, makinig ka na makinig sa television, pumunta ka rito, matanggap mo ang kaligtasan, ang kagaling ng karamdaman, solusyon sa mga problema ninyo, magpapatunay na ito ang ibang ng Kristo, pag-ibig, kapangyarihan, nagkagaling sa Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sinasabi ng Biblia,
ang mabait na Diyos ay nagpapagaling. Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Sabi ng mabait na Diyos, siya ay nagpapagaling. Amen and praise the Lord. Ilang milyon ang gumaling dito. Sila mismo nagpatotoo na sila nagsigaling. Nagbago sila. Sila ay tunay na tunay naghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Bilang anak ng Diyos, hallelujah! Tiyak ang kaligtasan at buhay na walang hanggang. Amen, praise the Lord, hallelujah! Nakakabuti sinasabi ng mga minunggad ng totoong Ebanghelyo ni Kristo. Sila ay mga aral ng Ebanghelyo ni Kristo. Nakakabuti sa bansa, nakakabuti sa daigdig. Mga tirist. 1991, nakita ng mga intelligence men, mga bomba sa gasoline depot ng Pandakan. Kung pumutok, mari masunog ang buong Manila. Millions of gallons na gasolina doon. Sinabi ko sa TV, kayo ng mga tirist, puspos kayo ng demonyo, wala kayong pag-ibig, kayo alipin ng Diablo. Huwag niyo ulitin, kapag ulitin ninyo, sa inyo puputok ang mga bomba na yan. Kinabukasan naman, pumutok ang bomba. The reign of Christ for 1,000 years. May kaya 100 taon ng edad. During the millennium, ikaw nagka-rapture, kasama ka doon. Parang 18 years old ka lang. 100 taon ang iyong edad. Hallelujah lahat. That is the greatest consolation to be a Christian. To live for God. Magtitiis hanggang sa wakas at ikay maligtas sa pagking kulubot. Pagtatanda, babata ka na, tagapagmana pa ng buhay ng hanggang, walang kamatayan, 1,000 taon. Hallelujah! Hindi ka na maghanap buhay. 1,000 taon. Dito rin, minamahal, ang daigdig na ito'y palitan na. Siyudad ng langit, nandito na, ibababa, galing sa langit, bababa rito. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Revelation chapter 13, verse 13, up to 15, 16, 17. Kindly read it in Tagalog. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 13 hanggang 18. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakakapagpababa ng kahit apoy mula sa langit. Minamahal, itong man of perdition, itong author ng 666, bibigyan ng kapangyarihan ng Satanas. Magpaupala ng apoy galing sa langit. Mga himala, grabe. Ang revolto magsalita. Lulun ka sa revolto niya dahil inagsalita eh. Magbaba ng apoy. Kung alam mo salita ng Diyos, hindi ka manadaya. Alam mo ang word of God. Ika'y tunay na Kristiyano. Alam mo, ito gawa ni Satanas. Ang revolto magsalita. Imagine revolto magsalita. Dito sa Biblia, ang revolto ay nabilang kalaban ng mabait na Diyos. Basa, kaya Na anupat nakakapagpababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananaan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananaan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabubuhay. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o huwag makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag kayo matakot yung mahal. If God be with us, who can be against us? Tiyak, ang mabait na Diyos ay nasa atin. Tayo nasa Diyos. Kahit ilang bilyon sa buong daigdig kalaban ng Pilipinas, paglatay na ng palataya, hindi magtatagumpay sila laban sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. 2 Kings
chapter 6, verse 11 up to 16. Kindly read it. 2 Kings chapter 6 from verse 11. Therefore, the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing. And he called his servants and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel? And one of his servants said, None, my lord, O king. But Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Therefore sent he thither horses and chariots and a great host. And they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And the servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Verse 16. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite this people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city. Lahat po sabi, praise the Lord. Minamahal, laging natalo sa gira ang Syria. Nagtanong ang hari, sino ba ang kakampi? Sino ang traidor sa mga sundalo ko, mga generals ng Syria, kumakampi sa Israel? Sino ba? Sumagot sila, wala po, mahal na hari. Dahil kay Prophet Elisha, tayo natalo sa gira. Dahil sa propita ng hari na niwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Ipinagtanggol ni Elisha ang bansang Israel, walang makatalo na kalaban kahit ilang milyon tinatalo nila sa gira dahil kay Prophet Elisha. Sa galit ng hari, nagpadala ng million soldiers upang arestuhin si Prophet Elisha. Surrounded ang siyudad ng Dutam na masundalo ng Syria. Natakot si Gehazi, kanyang assistant. Panginoon, anong gawin natin? Ang dami mga sundalo, hulihin tayo. Huwag kang matakot. Ang nasa atin, mas marami kaysa kanila. Amen! Nanalangin ang prophet Elisha. Panginoon, buksan mo. Mahal na Panginoon, buksan mo ang third eye ni Gehazi. Binuksan mo naman, nakita mga bundok, puno ng mga anghel. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit, si Prophet Elisha ay mahabagin. Ayaw niya ipapuksa mga kalaban niya. Nanalangin siya. Mahal na Panginoon, bulagan mo lahat ng mga sundalong ito. Karakana ka na bulag. Sa halip na siya aristuhin, inarest na lahat, arrested lahat ang Syrian soldiers. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Yun ang aking gagawin, minmahal. Kaya mga sandatahan, ang forces of the Philippines, mga sundalo, ikumpara sa komunismo. North Korea, Russia, Red China, millions ang sundalo nila. 200 to 1. 200 sundalo nila, isa lang atin. Anong laban ninyo? Lumapit kay Kristo sa mahal na Panginoon. Talunin natin sila. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let them come. By my decree, just in 3 seconds, all of them will be blinded and be arrested. Lahat sila ay maaresto, mabulag sila sa pangalan ng Diyos. Kahit sino, communism, terrorism, we can wipe them out from the face of the earth in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Walang makatalo ng bansang Pilipinas na manampataya sa Ebanghelyo ni Kristo at lalapit sa mahal na Panginoon. Tanggapin si Kristo, maging tunay Kristiyano, nandiyan ang kapangyarihan. You become the temple of the living God in Christian power. For He has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Kapangyarihan, ibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Pag tayo nanampalataya, walang mga talo na kalaban sa pangalan ni Jesus. Amen and praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Minamahal, you need the Spirit of the living God. We have been deceived for more than 2,000 years. 2,000 years. Thousands upon thousands of religions were invented by men of materialism. Men without the Spirit of the living God. Walang Espiritu ng Diyos, di walang pag-ibig, walang kapangyarihan na kayo magbabago. Makikinig ka, walang pagbabago lahat salita, lalong sasama ka sa Panginoon Kristo, nakinig ka ni Panginoon Kristo, magbabago ka, magbabago ka. Ang kinamdaman mo, magagaling sa pangalan ni Jesus. Ang problema mo malulutas sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. You need the Spirit of the living God. Galatians 5:22 and Romans 8:16. For it is the Spirit of God that bears witness in our spirit that we are the children of God. Romans 8:16. Can they read it? That we should need the Spirit of God. Power. Power to live for God. Power against kidnappers, killers, and murderers. Against the assassins. Against the forces of evil. Against sickness and disease. Against heartbreaking problems. Against earthquakes, calamities. We need the Spirit of the living God. Kailangan the Spirit ng Diyos upang tayo magmamana ng buhay na walang hanggang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kale, read it. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kung mayroon kang Espiritu ng Diyos, ang Diyos na sa'yo, sinong demonyo makatalo sa'yo? Hold uppers? Kidnappers? Sabihin mo lang sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. Kalabos sila. Amen. Amen. Hallelujah. Kalabos. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Ahas. Kahit ilang milyon na ahas, kahit kalalaki. Sabihin sa pangalan ni Jesus, mamatay kayo ahas. Karakada ka mamatay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Dahil sinabi na Matthew 17, verse 16 to 21, if you fast and pray, you have faith in God, nothing shall be impossible unto you. Kaya walang imposible sa akin. Bakit? Lagi ako nanalangin at mayroon ako pananampalataya sa mabait na Panginoon. Kaya lahat ng sinasabi ko rito, ang lahat ng mga Kristiyano dito, lahat ng maniwala sa Panginoon Kristo, lahat ng members of Jesus Miracle Crusade Ministry, hindi tayo talunin ni Satanas, hindi magtagumpay ang mga devils kanila, ang mga careless murderers, may sandata, walang magtagumpay sa aking mga kapatiran, walang makasubo sa aking mga minahal mga kapatid. Walang sandata magtagumpay laban sa kanila. Kaya minamahal, nung binaril si Father Melchor, minamahal, ng shotgun, 2 dangkal lang ang layo ng shotgun, pagputok, minamahal, nagtalbugan mga bala, siya, naitapon siya mga almost 2 meters, minamahal. Ang tinamaan ng bala, minamahal, ang kanyang nasa likod. Tinamaan ng bala yung may-ari ng tindahan. Nandoon sila, Council Rosal, nandoon, mga polis ng Cagayan de Oro City, nakita nila, grabe, hindi sila makapaniwala. Totoo, amen, praise the Lord, hallelujah. Grabe mahal, nakita ang kapangyarihan. Nandoon kami sa Cagayan, Sambuanga minamahal. Nandoon minamahal mga NP commanders, naghintay sa akin. Sumulat sa akin, marami sila. Beloved pastor, kami naniwala na kayo man of God. Kami ay makipagkaisa sa inyo. Email officials, email rebel di mga email. Beloved pastor, nakakabuti yung sinasabi mo. Naniwala kami. Balang araw, sasama kami sa inyo. Amen. Praise the Lord. Kung ibig nyo ng langit, sumama kayo. Kung ayaw nyo ng apoy ng impirno, sumama kayo. Kung ayaw ng kahirapan, sumama kayo. Dito sa Jesus Miracle Crusade Ministry, may prima, may ebidensya, may kapangyarihan, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Anytime now, nagsabi ang peoples, maglindol. Bubukang lupa, hindi lang 1 kilometro ang laki ng bangin. Mari lahat ng mga barko diyan lamunin. Ngunit, kapag ikaw
member, matapat, on fire with God. Sa Jesus Church, the Jesus Miracle Ministry, walang magtagumpay ng mga lindol, kalamitan sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Maraming nagtatanong, matuloy kaya ang service? Wednesday, 2 Wednesdays ago, 2 Miyerkules ang nakalipas. Signal number 3, ang typhoon. Atong linggo, dito, isang linggo, signal number 3. Sabi ko, for the last 32 years, 32 años, maraming mga signal number 4, signal number 3, wala nakapigil sa worship, sa Iglesia ng Diyos, the Church of the Living God, patuloy ang service, amen, praise the Lord. Ang mga bagyo tumitigil in just in 3 seconds. Pag-review ko sa pangalan ni Jesus, in 3 seconds, tigil ang super typhoon sa pangalan ni Jesus, amen, and praise the Lord, hallelujah! Glory to God, hallelujah, praise the Lord! Dito sa Mark chapter 4, verse 59, mahal na Panginoon, nag-rebuke ng bagyo. Just in 3 seconds, tumigil ang bagyo. Can you read it? In John 14:12, sinabi niya, kayo maniniwala sa akin, mahigit pa ang iyong gagawin kaysa ginawa ko. Sabi ng mabait na Panginoon, Diyos na nagkataong tao, you can do greater things more than I did because I'll go unto my Father. Can you read it? Mark chapter 4, verse 39, 40. Mark chapter 4, verses 39 and 40. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that you have no faith? Let us say, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Karakadaga, tumigil ang bagyo. Sila namang nagsabi siya sa John 14, verse 12. Kung mayroon kayo pananampalataya, naniwala ka sa akin, ang lahat ng bagay na ginawa ko, mas dakila ang gagawin niyo kaysa akin. Grabe! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Can I read it in Tagalog? Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Grabing kapangyarihan. Ibibigay niya sa lahat ng niniwala na nampalataya sa Kanya. Mismo Diyos na nagkatuwang tao. Kaya minamahal, Iman must have the Spirit of God. You need the Spirit of God. Ngayon, lahat ng buong bansa matanggap ang Espiritu ng Diyos. Gagaling ang magkaramdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, AIDS, lahat ang uri karamdaman ng gagaling pag mayroon kayo pananampalataya. Amen! May karamdaman gumagaling gradual. Malit ang pananampalataya, kaya gradual ang pagaling. Mayroon mang bigla pagaling dahil malakas ang pananampalataya. Ngunit mayroon ng malaking pagpapala. Ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen! Praise the Lord! Dumalo ka sa aming mga stations sa buong Pilipinas, minamahal. More than 200 stations sa buong Pilipinas, sabay-sabay. Ngayon, 200 mahigit sa buong Pilipinas nagpupuri sa Diyos. Katulad dito sa Kunita. Astrodome, sa Baguio City ngayon, nagpupuri ilang libo na sa Cebu City, thousands upon thousands na binagal mo po ito Diyos, na kumbinsi sila, na kumberte, hindi sa pamagitan ng salitang panghikayat, hindi matamis na salita, na ikay madaya, not with intensive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, so that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God, to change you, to make you a real Christian, to solve your heartbreaking problems, because you belong to the kingdom of God, the church of the living God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. When you receive the Spirit of the living God, out of your belly shall flow rivers of living water. Tubig ng buhay, kagalakan, kayapaan, bunga ng Espiritu Santo, pananampalataya, faithfulness, joy and speaking of love, full of glory, meekness, gentleness. Hallelujah, praise the Lord. Against such there is no
Kindly read it in Galatians 5:22. Galatians chapter 5 verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Laban dito ay walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Dati-rati kayo alipin ng kasalanan. Kapag kayo naging Kristiyano may Kristo, after baptism in Jesus' name, mawala na ang human nature to commit sin. Mawala na ang human nature to die. For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You'll be over and above the law of sin and death. Hallelujah. For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Very convincing. Ilang beses magkapatid namin mahal, pinagbabaril mga NP sa agusan. Sabi, huwag kayong mangaral ebanghelyo dito. Aming teritoryo ito. Grabe ang pag-ibig. Mga Kristiyano, huwag mo takutin, grabe nag-umapa ang pag-ibig at kapangyarihan nandiyan. Si Kristo ang Diyos mismo nandiyan sa iyo. Bakit? Hindi ka matatakot. Amen. Ang tatakot sa iyo, sila mapapahamak. Pag cruise nila ng river, galing sa Bible study, pinagbabaril sila mga NPA. Mga 32 ng NPA. Baril-baril. 10 di pa layo. Ang mga bala nila, pinagtatawanan mga kapatiran. Pinagtatawanan, wala tumatama. Hallelujah! Hallelujah! Sabi kapatiran, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo. Mabuti hindi sinabi manigas kayo. Di nahunisan mga sundalo. Lumayas kayo! Nagtakbuhan ng takot! Hallelujah! Praise the Lord! Sa Balanga, 6 years ago, nagkrusada kami. First night, 4 nights yun. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. First night, Bagyo. Ayaw ko patigilin. Baka magkaroon pa ko ng pride ba? Hindi pa ko inutusan ng Panginoon. Wala pang leading na i-review ko. Pero minmal, maraming mga NPA, surrounded ka mga NPA. Second night, nag-testify si Brother Rilindo, yung pamangkin ni Commander Dante, NPA. Si NPA Commander, nag-testify siya na ako'y nabago rito, gumaling karamdaman ko dito, ako'y Kristiyano ngayon, nagalit ang mga NPA. Surrounded kami ng mahal. Sabi ni Beloved Major Nugget, Colonel Caceres, bilang mga pastor, dahil mga NPA, maraming mga di-armalite, mga babae, may hawak mga granada. Sika na ito yung mahal, may bagyo uli, nagbagyo uli. Biyernes. Tayo sincere min mahal, punong-puno tayo ng pag-ibig, ang ating sadya upang mapabuti ang mga buhay ng mga NPA. Upang sila magbabago, maging tunay na Kristiyano, anak ng Diyos, nagpagmana ng buhay na walang hanggan. Ito'y misis ng pag-ibig ng mabait ng Diyos, na huwag maniwala sa komunismo na walang Diyos. Dahil kung minamahal, iniibig ko kayo. Kung walang pag-ibig at walang kapangyarihan, hindi kami pupunta rito. Ano, magpakatay sa inyo? Dala namin ang mabuting balita, gagaling karamdaman ninyo dito. Babait na kayo, maging tunay ng mga anak ng Diyos, kayo pagmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit, huwag niyo katakutin sa inyong mga granada. Huwag niyo katakutin sa mga armalite ninyo. Baliwala sa akin yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon din, pakita ko sa inyo ang kapangyarihan. Bagyo, titigil ito in 3 seconds. Manapataya kayo, manalangin tayo. Grabe ang ulan, hangin. Nanalangin kami naman 3 minutes. Nasabi ko, sa pangalan ni Jesus, bagyo, ulan, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Mga alas 7 ng gabi, minamahal, umikot ang hangin, biglang na walang ulan, lumabas ang mga bituin, ang buwan lumabas. Nagtakbuhan mga NPA, minamahal. Kinabukasan, bumalik, nagpapanalangin, nagpapanalangin. Naniwala rin sila, naniwala. Sabi ni Mami, Mercy, mga NPA yan ah. Paano mo nalaman? Yung aking pigirin, doon sila tumitira eh. Kumakain sila 2 baboy isang linggo. Kaya yung aking kuhan eh, na-bankrupt. Yung aking pigire. Na-bankrupt yan minamahal, ako ang tinubos ko, ako nakatubos.
Kaya pinatunayan ko na grabe ang pag-ibig ko sa kanila, naglagay ko ng rest house doon mismo sa lugar na yan, na dati headquarter ng mga NPA. Nandoon kami doon, nagpupuri sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang gabi, dumating. Pumasok sila. Sabi ng NPA, Commander, kakain tayo ng manok. Sabi ng Commander, kay Pastor Almeida itong manok. Opo. Wag! Bakit? Nakakatakot. Sa Palanga, nagkrusada, nanigas kami. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sumunod na gabi, bumalik. Nandun ako. Nakita. Pasok kayo, pasok. Sabi ng mga gwardiya, ikaw naman sasakyan yan. Kaya bilabit Pastor Almeida. Nandiyan siya. Wag na lang. Baka maisturbo pa. Umalis sila. Ayaw nila maisturbo ako. Tiribe! Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, kapag Kristiyano may Kristo ka, walang makatakot na demonyo sa iyo. Ang demonyo tatakas. Takot tayo! Takot tayo! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Wala nang kamatayan. Wala kang ikatakot na kamatayan. Dahil sinabi ng Biblia, for me to live is Christ and to rise again. In death, there is victory. Sa kamatayan ay may gloria. Nasa langit ka na. There is victory in death. Hallelujah. For you to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. The moment you have the Spirit of the living God, you're over and above the law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You need the Spirit of the living God to enter the gates of heaven and to triumph over Satan against all offers, kidnappers, killers, and murderers in these perilous times. Grabe ganun delikadong panahon, minamahal. May mga lindol, mga super typhoons. Huwag kang matakot pag ikay anak ng babae ta Diyos. Stand still and you shall see the salvation of the Lord. Amen. Ang kalaban mo, hindi magtagumpay laban sa iyo. Dahil sinabi ito, the battle is not yours but God's. Ang laban ito ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Then you can sing a song. As for me, As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. minamahal. Hindi po reliyon na tinatanggap ninyo. Tanggapin niyo ang Espiritu ng Diyos. John chapter 1 verse 12, as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. Sa Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, he is none of us. Pag wala kang Espiritu ni Kristo, wala kang Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos, wala ka. Hindi ka Kanya. Wala kang kaligtasan. Walang magtanggol sa iyo. Tumawag ka sa babae na Diyos, hindi ka dinggin. Dahil wala kang Espiritu ng Diyos. Wala kang Espiritu ni Kristo. You do not have the Spirit of the living God. You need the Spirit of the living God. Those of you, my dear peoples of the world, if you believe, let dear Jesus be your Savior, your King. Tell Him that you love Him. You believe in Him. You all peoples of the world, with your televisions, my dear fellow countrymen throughout the country, let dear Jesus enter your hearts. You say, believe. You say, believe. I need you, my Savior. Dear Jesus as my Savior. Mahal na Panginoon, kailangan kita, aking tagapagligtas sa pangalan ni Jesus.
Minamahal, even if you are lame, blind and deaf, maimed and halt, if you come to Jesus, there is Jesus with sincerity. You are baptized in Jesus' name. You will be healed gradually or instantly. Karaganda ka, gagaling ka sa pangalan ni Jesus after baptism in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Baptism. The correct baptism is in Jesus' name. Acts 2:10. When you are baptized in Jesus' name, your sins are forgiven. To prove that this is the right baptism, your sicknesses, be it cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, kidney trouble, goiter, leprosy, AIDS, when your sins are forgiven after baptism in Jesus' name, you will be healed. That goes to prove that your sins are forgiven and you are bound for heaven. Nagalangit ka na, nagmagmana ng buhay na walang hanggang. Amen and amen. Praise the Lord. If you continue in the Word of God, if you continue, then you will become His disciples. Maging disipulo ka kung lagi kang dumadalo, magpatuloy paglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya lahat, sa mga bahay ninyo sa televisions, kayo mga ginigiliw, iniibig ko mga NP, mga komunista, Imalep, Abu Sayyaf, lahat ng mga rebelde sa mga bundok, iniibig kayo ng mabait na Diyos. Iniibig namin kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu ng Diyos upang maging Kristiyanong totoo kayo. Magmamana kayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kung hindi kayo lalapit sa mga bait ng Diyos, sa mga Panginoon, ang apoy ng impyerno naghintay sa inyo. Bilangguan naghintay sa inyo. Libingan naghintay sa inyo. Samantala, tanggapin niyo si Kristo. Sabi niyo, kami mahal na Panginoon, nanampalataya sa iyo, maglingkod kami sa Diyos. Hallelujah! Hindi kayo dadaan sa libingan, akit sa langit, magmamanang buhay na hanggang buhay. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga bilanggo, pagtaos puso kayong tatanggap sa mahal na Panginoon, walang tatalab na lethal injection sa inyo. Wala manampalataya kayo. Marami po dito mga life sentence. Tumanggap sa mahal na Panginoon, nagpabautismo, nagpapanalangin sa akin, biglang napalaya sa bilangguan. Grabe, imposible. Amen, amen. Kaya minamahal, tumanggap niyo lahat sa mga bundok minamahal, aming iniibig ng mga kapatid, lahat aking mga kapwa Pilipino sa mga kabundukan, tanggapin niyo si Kristo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kung ikaw'y maging tunanak ng Diyos, hallelujah, sa panahon ng kagipitan ng gutom ng pamin, ikaw'y ligtas sa mabait na Panginoon, maging masagana ang buhay mo. Sumunod ka sa panalangin, mahal na Panginoon, ako'y nanampalataya sa iyo, tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, ako'y nanampalataya sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap kita, mahal na Panginoon, aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, patawarin mo po ako sa lahat aking mga kasalanan. Dito lahat, minamahal, sumunod po kasi panalangin. Follow this prayer. Dear Jesus, I need you. Come into my heart. Forgive my sins. Save me, O Lord, and all my loved ones. In Jesus' name, in the name of Jesus, amen and amen. Lahat po minamahal. Mahal na Panginoon, ako'y nanampalataya sa patawarin mo po ako sa pangalan ni Jesus. Iligtas mo po ako. Sampo na kayo mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Yes, Father, there is in the name of Jesus, there is Jesus. Have mercy upon them. Make them real Christians by heart and deed and truth. And heirs of eternal life. Set them free from the bondage of sin. Save them all and their loved ones. Father, this I pray in the name of Jesus. Write them in the book of life. Make them real Christians. Father, this I pray in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Minamahal,